pala is magsisimba nga tayo. So, ayun nga pala, at magpe-prepare nga muna ako habang wala pa yung oras at maglilinis lang muna ako dito sa bahay. Naayos ko nga muna yung kurtina dyan kasi nakakainip at ang sobrang dilim. So, sa mga oras nga yan, sarap pa nga matulog pero wala ko pang ngayon at Friday pa. So, nagkilamos nga muna nga ako dyan. Kasi, mamaya nga lang pala ako mag-toothbrush pagkatapos ko na palang kumain. Tapos, ganyan ako sa aking life of truth. May pagka-something. Huy! Sisilip muna tayo dyan kasi ayan na nga, ang hapdi ng mata ko. Shesh, huwag ka na maingay kasi how pala. At sa mga bakasyon nga, okay na okay nga sa akin. At ewan ko nga sa buhay ko kung nasaan ako magbakasyon. And it's Saturday and it's Sabado, sisimba talaga kami because we're Adventist Church. And pag i-complete yung pala, Seventh Day Adventist Church. Uy, di ba, bongga? So, ayun nga pala mga oras na dyan is mag-aayos na muna tayo ng ating mga face and buhok. Ganyan talaga yung ginagawa ko pag gigising ko. Kasi ang pangit, magtatrabaho ka dito sa bahay tapos yung mukha mo, nagbakaalan yung mga tikit-tikit. Pero ito naman sa akin, guys, I'm a good life. Uy, ano daw? So, ayun nga, kinuha ko na nga yung gamit ko and we'll be brushing our hair. Huy, so, ayan na nga. Ang tigas ng buko kasi yung tigas ng puso. Char! Says, charot lang mga biso. Ayan, susuklayan na natin. Buti nga, naisipan ko pa magsuklay kasi kung hindi, lipat na tayo. So, for the moment of truth, ayan, gagamit na ako ng rubber band. Kasi, I will tali my buhok kasi escalat. Kayo na lang pala umintindi ano yung mga English na sinasabi ko kasi di ko maintindihan. Uy, siya yung nagsasabi tapos hindi niya alam ang katotohanan. So, ayan, we're going to, may hinanap pa nga ako dyan kasi yung rubber band ko, rubber band is nahulog. So, and buti nga, mayroon pa akong isa dito. And, ayan na nga, ewan ko nga sa mga oras na yan, hindi ko napansin kasi yung oras kasi nag-video nga ako. So, heto na nga pagka-time na nga yan. Akala ko kami lang ng kapatid ko ang sisimba. Tapos sabi pala ni Papa, isisimba nga pala daw. Kasi yung Saturday nga kasi, hindi nga kami nakasimba kasi mga busy din kami. Tapos si Papa nagtatrabaho din. Kami lang nila Mama. Tapos yung bata naman kasi, ayan, umuubo, sinisipon. Tapos si Mama din. So, ang ginawa ko lang doon sabi ko, ako na lang yung kupa ng gamot. So, ayun, hindi nga ako nakasimba noon. Papa naman, kailangan naman talaga ng magtrabaho kasi ayun nga, pambili ng gamot sa buhay. So, ayan na nga, hair polish pala ang ginagamit ko dyan. Kasi mawala yung matumanda yung buhok mo, balahibas, nawawala talaga yung feel mo sa buhay kung gagamit ka nito kahit di ka naliligo ka at fresh mo palagi. Kasing fresh ko mga Huy, char lang po. So, ayun na nga pala. And kakagising ko lang po talaga. And mahilig nga po talaga ako gumagawa nito. Kahit kagagising ko lang, ganun. Kahit ano naman. Basta ewan ko, wala kasi ako magawa sa buhay ko. So, heto na nga lang palagi yung ginagawa ko. And na pala, tapos na at tutupiin ko nga pala yung mga hinigaan nila Papa dito. Hindi na kasi nila naligpit kasi si Papa busy rin kasi. May pinuntahan pa kasi siya. Kasi, ayun nga, tungkol lang sa trabaho. And hindi naman kasama niya tutulog dito yung kapatid ko namang isa. And hindi naman nagliligpit yun ng mga gamit kasi yun nga hindi marunong. At saka, ewan ko, hindi niya rin aayusin. Tatapunin lang niya dun sa gilid. So, kaya sabi ko na lang kay Mama na ako na nga lang yung magtutupi nitong mga banig na to. Pero sa paggamit naman nitong mga banig na to is good, go lang ang runo nila. Pero sa pagtiklop, ganan, parang wala na sa kanilang buhay. So, ayan na nga pala. Ang kasama ko nga pala natutulog sa kwarto is si Mama, yung bata niya, yung kapatid kong maliit, at yung isa ko pang kapatid na babae. 4 lang kami dun sa kwarto. Then, pagkagising ko lang kasi nag-alarm ako, natulog pa sila. Ako sana yung tutupi kasi natulog pa nga. Ang ginawa ko na lang is, yun, ayun na nga, ito na lang kay Papa yung inano ko, tiniklo. Kasi, ayun nga, alang-alang naman kukunin ko tapos tutulog pa sila. Parang wala tayong galang. So, ayun nga pala yung mga gamit ni Papa, di ba ang rami? Ayan, tapos ako naman yung nagtitiklop, di ba? Sila yung
Tapos ako naman yung tig-tiklop. I mean, tig-tupi palabi. Ako yung tig-tupi. Kasi nga, ganyan na talaga yung mga ano nila. Tapos minsan naman pag si Papa yung nagtitiklop nitong mga banig, ang sinasabi niya naman is hindi rin daw siya kapag tiklop. Kasi yung kapatid ko nga tulog pa, ang tagal gumising nun. Tapos pag siya naman yung patutupiin, huy, ayun nga, kagaya ng sinabi ko, ipagtatapon na niya dun sa gilid. Hay, ganyan talaga. At pagkatapos nga yan is, ayan na nga. Pinunasan ko na nga pala yung mga sahig dyan kasi para maging kinis ng balat. Huy, joke lang po. Linisan ko talaga yan at may mga time nga dyan is nagagalit ako kasi yung aso namin pak daray-daray dyan sa aming sahig. Naglalakad bi. Tapos, pag kukunin ko naman, ganun, ipalalabas ko, babalik eh. Kasi yun nga mga aso. Babalik talaga kung ano yung ginagawa mo. Hindi naman sa ganun. Yung ate ko kasi yung may alaga niya. Hinigay ng classmate niya. Ako naman yung tig-alaga kasi pag nasa bahay hindi niya, minsan lang niya pinapakain kasi ewan ko, with limit kasi yan eh. Ang tamad. Parang ako, huy, charot. So, ayan na pala yung batang-bata, baby. Ano daw? So, ayan na nga pala, inayos ko na nga pala yan. Uy, sana all inayos ni person. So, ayan na nga pala. Kasi, pag di ko naman naayusin, si mama naman yung susunod dito sa aking mga steps. Kasi rin, parang naman na ako, joke, may mga kalat, kahit tapos na, i-repeat na naman talaga. Kaya umiiwas na lang ako para makapag-rest din. So, kumuha na nga pala ako ng mga pupunasan ng mga sahig dyan, yung hindi basa. At saka yung pagpupunasan rin ng mga paa, ganun. So, ayan na nga pala. Bali, 5 yung kukunin ko dyan. Pinipili ko lang yung mga makapal. Kasi pag hindi makapal ang dali lang maano ng mga basa, ganun. Pag may ano sa sahig, ganun. Humihigop ng basa. So, for the moments of truth, kumuha na ako ng mga yan. Tapos ilalagay ko lang muna sa gilid kasi ayun nga, pupunasan ko pa ng mga hindi natutuyo yung yung sahig para makuha talaga yung mga dumidikit na mga marurumi. So, ayan na nga, let's up cleanse. Buti nga, di pa napasok yung isa naming aso dyan, si Marsho. Parang yung nasa papatrol. Kasi yun naman talaga yung si Marsho, kahit naglilinis ako. Ayun lang, nasa gilid, tumitingin. Buti nga yun siya kaysa yun sa isang aso. Yung baby pa, yung nakita nyo kanina doon. Kasi, hay naku, ang kulit talaga nun kahit ano nang ginagawa. Pareho kami walang magawa sa buhay. Trip lang talaga. Kaya, ever na ever siyang magpapaano sa akin. Kasi, sinasabihan ko na yung aso ko buti na makakaintindi. Sasabihan ko, hoy, kapag naglilinis ako pati ka talaga sa akin. Palalayasin talaga kita. Huy! Si Art niya, baby pa naman na aso, sabi ko din sa kanya, pero ang kulit, mamaya na din sa akin. Yan yung palalayasin ko. Yung kuya ko nga pala nakasun dyan, manghiram daw siya ng upuan kasi may ginagawa nga pala sila doon. Ayun, nagtatayo ng bahay, tapos na pala yung tayuin yung isa at yun na namang isa. At kailangan nga ng mga things, syempre gagawa ng bahay, kailangan talaga ng mga gamit. Paano naman magagawa ang bahay pag walang gamit, diba? Pagkatapos kong lagyan ng tuyo yung mga doon, mga sahig, winalisan ko nga pala tong mga sahig dito para ayun nga mawala yung mga madumi, ganun. At sa mga oras nga dyan ay gising na si mama at sabi niya sa akin ang aga ko nga daw naglilinis. Sabi ko okay lang po yun kasi ayun nga din ako makakalinis mamaya kasi magsisimba nga pala kami. Sabi niya naman ay mabuti yan. Tapos ayun na nga, pinadede niya na yung isa kong kapatid kasi ayun nga mayakin. Tapos, ayan na nga. And, ayun nga pala, continue nga pala tayong maglilinis sa bahay. Hindi tayo magsusurrender kasi pag hindi ko to ginawa ngayon, mamayang hapon, ako na naman tong gagawa nito. Diba, walang katapusan. Pagtatakasan ko to, di pa ako matatapos sa buhay ko. Meron pang susunod. Nadagdagan pa yung trabaho ko, ganun. At okay lang naman yung ko dito para mamayang hapon pagkatapos namin magsimba is, ayun nga, konti na lang yung lilinisan ko. Hindi na mahirapan ako. At si mama kasi di ko na siya pinapalinis kasi ayun nga yung bata iyakin tapos di niya maalagaan ng maayos. So, sana all cared. At pagkatapos ngayon ayun nga pala sinaran ko na yung pinto para di na makapasok yung mga aso.
Tapos napunta nga pala ako dyan sa labas ng bahay namin kasi yung nilabhan ko kahapon, yung may basta para makuha yung mga ibang marumi para mamaya naman is konti na lang yung lilinisan ko dito. 'Di ba ang hirap sa buhay, ang dami kong ginagawa. At ito nga pala yung mga ginagawa ko kasi ito yung daily routine. Tapos pag meron naman yung isang kong ate, tinutulungan na naman ako noon. Minsan hindi ako napapagod kasi meron yun nagtutulong sa akin. Siya yung sasabi pag naglilinis ako, hoy ako na magtutulong yan. At syempre ako naman sasabihin ko na tatapusin ko na lang to. Yung isa ko na lang na gagawin yung gagawin niya. Kasi ayun yung care na sa amin. At yun nga siya ay nakapagtapos ng college karon. So, sa mga oras nga yan, is nagdadala nga pala ako kasi malapit na mag 6 a.m. Mga 5 a.m. pa kasi yan eh. Tapos, pag 6 a.m., lilinisan ko pa yung aso ko. Ayun, liliguin ko yun kasi ayun nga, madaming mapugas. Tapos nga yung liguin ko at yung liligon ko na naman is yung kapatid kong sasama sa akin si Simba. Sa amin ni Papa si Simba. Pagkatapos nga yan is mag-prepare na ako ng mga gamit namin na dadalhin sa simbahan. Yung mga baon, tapos yung mga damit na isusuot namin. Pagkatapos nun ako na naman yung mag-alas sarili ko, maliligo, ganun. Tapos pagkatapos ngayon is mauna na kami dun sa gym. Si Papa naman yung masusunod kasi magsusunod kasi maliligo pa din yun. Siya pa yung nag-aalaga kay baby kasi si Mama rin may maraming ginagawa. Nagluluto ng kakainin nila mamaya. Si Papa kasi naman yung gagawa. Sabi ni Mama na maligo na daw kasi sisimba daw kami. Si Mama daw hindi pa daw kasi mayahan nga yung bata, may ubo, may sipon. Siya rin. Tapos sabi ko naman na okay lang po, kami lang po magsisimba muna ngayon. Sasabihin ko po yung mga kasama ko dun sa simbahan. Tapos sabi nga ni Mama, tapos sana maintindihan nila na ganun yung sitwasyon. Kasi pag dito naman talaga si Mama sa simbahan, yung bata umiiyak. Ayun na nga, nakapagbihis na nga pala ako dyan. Tapos yung kapatid ko rin, ako na nga sa mga altar niyan. Tapos ayun na nga pala, naglalakad na nga pala kami papunta dun sa kalsada dapit kasi dun dadaan yung mga sakayan. Tapos naman kami na nga yung nakiki-service, tapos kami pa yung kunin dito. Ayan, tingnan nyo, pagtitingin na naman ako sa camera at madadapat talaga ako pag di ko inayos yung pagrampa ko. Huy, si Arte. Tapos sabi nga ng kapatid ko dyan is bibili nga muna kami ng pagkain para hindi kami magutom dun sa simbahan. Tapos 2 bravo nga sa akin, tapos sa kanya 1 bravo, tapos 4 na snacks sa snacks niya. Ayan, dito nga pala kami nadaan sa tindahan. Sabi ko, dito na lang kami bibili kasi may tindahan na. At ayun na nga, nandito na nga pala kami at si Papa pa yung nauna nga sa amin, di ko na alam.